Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyo mahilig makinig ng mga horror story. At bago natin simulan ng kwento ni Nami, kung may mga mas nakakatakot kayong experiences, saan nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So let's go, tara! Noong 1969, nagsisimula pa lamang magtayo ng bahay ang aking mga lolo't lola sa kanilang bayan sa Iloilo. Gawa sa simula ang lahat, bahay, bukirin at ang pangarap nilang magkaroon ng payapang buhay. May isang malaking puno ng nara na nakatayo hindi kalayuan sa kanilang bahay. Ayon sa mga nakakatanda doon, may espiritu o diwata raw na naninirahan sa mga matatandang puno. Kaya bilang paggalang at paghingi ng proteksyon, buwan-buwan ay nag-aalay ang aking lolo ng isang plato ng pagkain sa ilalim ng puno. Kung ano man meron sila sa oras na yon, kanin, mansanas, mais, gulay o iba pang pagkain, iyon ang inihahandog nila. Hindi ito naging pansamantalang ritual. Sa loob ng 38 years, hindi sila pumalya sa kanilang pag-aalay. Kalaunan, ipinagpatuloy ito ng aking nanay, ng kanyang mga kapatid at maging ng susunod na henerasyon ng aming pamilya. Isang taon nakaranas sila ng matinding tagtuyot. Nalanta ang mga tanim na palay at tubo at halos wala silang maasahang ani. Dahil kapos din sila sa pagkain, mas kaunti kaysa dati ang inaihandog nila sa puno ng nara. Pagsapit ng gabi, mahimbing nang natutulog ang buong pamilya nang biglang may narinig silang mahinang hagik mula sa labas ng bahay. Hindi ito tunog ng isang bata, kundi ng isang matandang lalaki. Paos, kakaiba at nakakatindig balahibo. Nagising ang aking lolo. Agad niyang dinampot ang kanyang itak at lumabas upang tignan kung sino ang naroon. Sinuyod niya ang paligid ngunit wala siyang nakita. Gayunpaman, naroon pa rin ang mahina ngunit malinaw na hagik-gik. Tila nanggagaling sa kung saan malapit lamang. Hindi na siya muling natulog ng gabing yon. Nanatili siyang gising, nakabantay sa loob ng bahay habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Ayaw niyang magising at mag-alala ang kanyang pamilya. Kinabukasan, nadatnan siya ng aking lola na nakatulog na lamang sa mesa. Mahigpit pa ring hawak ang itak. Nang magising siya, ikinuwento niya ang nangyari noon. Makalipas ang ilang oras, nagtungo ang buong pamilya sa bukirin. Inaasahan nilang makikita ang mga tuyot at patay na pananim na bunga ng matinding tag-init. Ngunit pagdating nila roon, natigilan silang lahat. Hindi makapaniwala ang aking lolo. Sa halip ng mga nalantang tanim, bumungad sa kanila ang malalawak na ektarya ng luntiang palay at matatawang tubo. Tila walang nangyaring tagtuyot. Ang mga pananim ay mukhang malusog at handa ng anihin. Hindi makapaniwala ang aking lolo. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga tanim. Saka hinawakan ng isang puno ng tubo upang tiyaking hindi siya nananaginip. Totoo ang lahat ng kanyang nakikita. Tanungin siya ng aking nanay kung paano nangyari ang himalang ito. Ngumiti lamang siya at sinabing, ito ay biyaya mula sa ating kaibigan. Pagkatapos ng masaganang ani, naghanda ang buong pamilya ng isang malaking handaan. Nagluto sila ng iba't ibang putahe at nagdala ng mga prutas, gulay at iba pang bunga ng kanilang inani. Bilang pasasalamat, 3 plato ng pagkain ang inialay nila sa ilalim ng puno ng nara. Isa-isa silang nagpasalamat sa kanilang kaibigan, ang espiritong pinaniniwalaan nilang nagbantay at nagbigay ng biyaya sa kanilang pamilya. Hanggang sa araw na ito, ipinagpapatuloy pa rin ng aming pamilya ang tradisyong iyon. Hindi man namin alam kung ano talaga ang naninirahan sa ilalim ng matandang puno ng nara. Nananatili ang aming paniniwala na ang paggalang, pasasalamat, at pagtupad sa pangako ay may kapalit ng biyayang hindi kayang ipaliwanag ng tao. Guys, I'm so sorry. Nakailang take ako guys kasi tawang-tawa ako dun, sabi ko, tubo pala. Siguro ito na yata yung sign na magtitinda tayo o magnenegosyo tayo ng kahit hindi bumebenta, may tubo. Tubo! Pero ang weird, no? Kung sa ibang point of view yun, ng mga hindi naniniwala sa mga nilalang na yan, sasabihin na, ala, ba't ka nagaganyan? Sayang yung pagkain. Tapos yung iba sasabihin, baka may ganun ka na sa utak. Pero yung iba naniniwala kasi talaga siya. Pag-aalay, pasasalamat.
sa kanilang munting kaibigan. Pero siguro kung mararanasan ko din yung himala, yung tagtuyot, tas bilang sobrang bongga ng ani, parang, ha? Paano nangyari yun? Parang ganun. Meron din talagang magbibigay sa'yo ng, pangyayaring titibay ng paniniwala mo sa isang bagay. Katulad nun. Tsaka, sure ba silang yung spirito dun sa puno is, isa lang? Kasi sabi nila espiritu eh. Diba? Anyway guys, puro kalokohan. Yung mga paniniwala ng ibang tao, naiintindihan ko sila. Tsaka mahilig akong magtanong. Kasi gusto ko malaman. Bakit? Ganon. Hindi lang basta ako nakikinig. Nagtatanong din ako. So, yung mga paniniwala ng ibang tao, naiintindihan ko yan. Pero hindi porket naiintindihan ko yan, naniniwala na ako. Ganon. Nag-aano lang ako na, kaya pala. Kasi nangyari to, kaya yun yung paniniwala niya. Parang ganon. Mas tumibay yung paniniwala ng lolo niya. Kasi may ebidensya dun sa paniniwala niya. So, yun. Kaya pinagpapatuloy pa rin nila. Sa iba, weird yun. So, yung paniniwala nila na yan, so magical for me. Magical siya sa akin, guys. Yung, hindi ako naging curious. Well, naging curious ako sa itsura nung espiritu na sinasabi nila. Pero mas na-curious ako sa buong pangyayari. Lalo na yung tagtuyot. Kasi alam naman natin pag tagtuyot, di ba? Kahit anong gawin mo. Tuyot talaga siya, guys. Hindi maililigtas yung mga pananim. Kasi tagtuyot talaga. Sobrang dami mong gagawin para mailigtas yung mga halaman. Pero in their case, is malago. Parang walang nangyaring tagtuyot. Kaya mas lang tumibay at pinagpapatuloy pa rin nila ngayon. So yun, guys. Yung aral sa kwento na to, guys. Pag isa lang yung nakita nyong multo, hindi yun espiritu, guys. Kapag espiritu, dalawa. So yun, guys. See you when I see you. XOXO. Bye-bye.